Isa po ito sa pinaka-significant effect o most significant effects na nagawa ni Yormesco Moreno sa kapanahonan niya o makabuluhang mga ginagawa ni Yormesco Moreno noong siya ay nanunungkulan dyan sa City of Manila na kung saan napahanga po ang ating former President Rodrigo Roa Duterte at hindi lang po si Pangulong Duterte ang humanga, pati po ang buong leader sa buong mundo dahil sa ginawa nito ni Yormesco Moreno sa panahon ng pandemic. Yan po ang mapapanood natin sa video ito mga coach, mga guys. No? Mega love shoutout po sa ating lahat. At kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe. So without a further ado, let's begin. Hi Dodoy Tech! Okay, kamusta ka dyan? At ikamusta mo rin ako sa mga kababayan natin dyan sa Middle East. Mag-iingat ka and God bless you. Look at pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! This video is credit to Isko Moreno Dumaguso sa kanyang Facebook page, official mga kois, mga gayas. Philippine authorities have imposed targeted lockdowns in different parts of Manila after a new surge in COVID-19 cases. The country recorded 3,749 new infections. That's the highest daily increase in nearly 6 months. COVID infections are rising as more and more are in bitter hopes. The health department says the COVID beds at 11 hospitals in Metro Manila are already full, leaving less space for incoming patients. Ang kailangan ng tao ngayon, bakuna, trabaho, paano makaka-recover ang bansa. Yun yung pangamba nila. I think it is in the heart and mind of our people now. I have to focus on what we should do and I am obliged to do because it is a sworn job na kailangan namin gawin ngayong mga panahon na ito. There is pandemic. What matter most today is what we're gonna do today and tomorrow na mais ang buhay ng tao. I want to build that COVID-19 hospital. This is a 4,402 available square meter that will address. Yan yung ginawa noong pandemya ni Yormesco Moreno na natapos lamang within 52 days mga kois, mga gayas. No? Alam po, kagaling ang ating buti ni Yormesco, mga kois, mga gayas, na nilait-lait nila ngayon mga kois, mga gayas, na sinabi pa nga nila, alam niyo naman kung sino yung nagsabi na hindi daw significant effects o makabuluhan yung mga ginagawa ni Yormesco Moreno. Siyempre, walang iba yung mga simang mga coach, mga gayas. Pero dito nakilala si Yormesco Moreno sa buong mundo. Especially yung mga political leader sa iba't ibang bansa, mga coach, mga gayas. Dahil sa kanyang mga kaparanan sa panahon ng pandemya, mga coach, mga gayas. 336 mild and moderate, and it will house about almost 200 medical frontliners. But for now, with the challenge ahead of us, this is something unique. This is the first time that we're going to do. We are very knowledgeable in building quarantine facility. The area is about 2.8 hectares. So what we did, yung gitna will be all our nurse station. The nurse station have a visual of the patient. So para nasa ganoon, hindi na kami mag-build ng second floor, third floor, fifth floor, which will take years and years to build. The entire area will have a CCTV room, which we monitor 24/7, comfort rooms, telecommunication, which is through intercom, internet connectivity, air conditioning unit, fire alarm system. Ito po yung oxygen area. Instead of piping, doing the entire 4,402 square meter, ang ginawa namin, kung nasaan yung bed, nandoon ang butas.
The people who are delivering it as limited as possible. And when we're going to refill it, we're going to refill it outside. We don't have to send people inside like nowadays in the hospital. There will be 336 beds, 24 beds for male quarters and 24 beds for female quarters. The first two wing will be moderate and the remaining wings will be mild. So once na-elevate siya to severe from moderate, madali namin siyang i-exit kasi habang inaangklag namin yung hospital, we are creating ICU. 60 bed capacity ICU-like setting. Because the best place to create ICU is hospital setting. When we say ICU, is that a bed, a severe person, is being addressed with specialists like pulmonologists and doctor and special nurse with machineries or equipment. On top of 336 COVID beds, 24 beds will be for male quarters and 24 beds for female quarters. So what we did, the City of Manila is acquiring respiratory machines, ambu bag, mechanical bed, lahat ng requirements ng isang ICU so that we can help the doctors, the nurses, the medical frontliners, and we will try to equip them with proper equipment so that they can continue to serve with efficiency but with the help of proper diagnostic machineries. So more or less, this will be run by 200 personnel. Minimum at least mga 140, 150 medical frontliners. It's a very complicated, because, Mr. Secretary, it's a hospital. And our goal is to finish this in 60 days. And we will try to equip them, proper equipment, with the help of proper diagnostic machineries. There will be no perfect plan in this type of situation. But rest assured to each and every one of you here, when we fail, babangon kami agad. We'll do it again. When we succeed, we guarantee you we'll innovate. We'll make it farther and reach more. We will be with you. Nobody will be left behind. We'll be there all the way. Kaagapay ninyo ang pamahalang lungsod ng Maynila. Yan yung mga significant effects na nagawa ni Yormes Moreno ng Coast ng Bayas. Na hindi nila kaya gagawin po yan. Ang kaya lang gagawin yung puro paninira ng mga Coast ng Bayas. Si mga Kois mga Gayas, so dyan mo makikita yung isang initiative ng isang leaders mga Kois mga Gayas na kung saan yung intention niya is yung pamumuno, kabutihan, kasaganahan po, interes po ng taong bayan. Yan po ang ating buteng Yormes Moreno mga Kois mga Gayas na walang katulad mga Kois mga Gayas. Siya po yung man of pandemic mga Kois mga Gayas. Bakit? Kasi only City of Manila na hindi po nahihirapan, hindi nagugutom sa panahon ng pandemya. Na yan po yung hindi kaya nilang gagawin o tapatan. Kahit ano pa po nilang gagawin dyan, di po talaga kayang tapatan ni kanino man mga Kois mga Gayas. Kita mo yan mga Kois mga Gayas. Tapos sasabihin ng mga simang na hindi daw makabuluhan yung mga ginagawa ni Yormes Moreno. Wow! Nakakatawa. Sino bang maniniwala sa kanila mga Kois mga Gayas? Nga sa panahon ng pandemic, ginagawa ang lahat ni Yormes Moreno, nagpapatayo ng paralan, ospital, kundo dyan sa City of Maynila. Sa loob ng 8 buwan. Lockdown po yun. Napakain niya ang buong Manileño mga Kois mga Gayas. So paano nila tatalunin kung yung mga
programa nila ngayon is puro paninira lang kay Yorme Isko Moreno. Nakakatawa po isipin na yung mga resibo ni Yorme Isko Moreno, tutumbasan lang nila ng paninira. Makasabi lang po tayo ng wow. Wow, ha? Dahil sa mga proyekto ni Yorme Isko Moreno sa panahon ng pandemya nung siya pa'y nanunungkulan mga kuis mga gayas, nakilala po siya sa lahat ng mga matataas na leader sa buong mundo mga kuis mga gayas. Ha? Hindi lang si PRRD, hindi lang yung mga kilalang tao sa Pilipinas, pati po sa iba yung dagat mga kuis mga gayas, nakilala po ang ating buteng Yorme Isko Moreno. Kaya nga pagkatapos ng pandemya ay yung mga ambasador sa lahat ng mga bansa, no? Napakarami po. Binisita po ang ating buting Yorme Isko Moreno kasi napahanga sila eh. Kasi umabot sa international news kung ano yung nagawa ni Yorme Isko Moreno dyan sa City of Maynila na di kayang tapatan na kahit kanino mang mga mayors sa buong Pilipinas mga kuis mga gayas. Real talk lang po tayo mga kuis mga gayas. Partida, iniwan niya ni Irap, wala pang pundong natira. Partida pa yan mga kuis mga gayas. Tapos ngayon magrereklamo sila. Ayan na, iniwan na ni Yorme Isko Moreno yung mga proyekto. Kulang na lang is ipagpatuloy. Susundin ang lahat ng mga programa ni Yorme Isko Moreno. Pero anong ginawa nila mga kuis mga kaya? Sinimang ang lahat ng mga proyekto ni Yorme Isko Moreno. Ha? Imbis na ipagpatuloy, nilihis po nila mga kuis mga gayas. Tapos ngayon sasabihin, hindi makabuluhan. Wow! Grabe sila mga kuis mga guys. Napaka-bitter talaga naman. Bitter pa sa ampalaya. Bitter pa sa bitter guard mga kuis mga gayas. Tandaan nyo yan mga kuis mga gayas. Kaya nga talagang lagi pa silang kulilat sa survey dahil hindi po maniniwala yung mga Manileño sa mga paninira nila kay Yorme Isko Moreno, especially yung isang pabida-bida mga kuis mga gayas. Balita natin na interview naman po sa ABS-CBN. Alam nyo ba? Siyempre, alam nyo na kung anong pinuputak-putak niya doon. Siyempre, yung utang at divisoria at pagbibinta. Kasi hindi siya taga Maynila, hindi niya alam lahat kung taga Maynila pa siya, siyempre, alam niya po yun kung saan napunta. Yung utang na pira, yung pagbibinta ng mga arian sa City of Manila na hindi na po kumikita. Yung papalang Maynila. Sinong kumikita? Si Idi at Pate. At alam lahat ng Manileño yan dahil transparent ang ating butihing Yorme Isko Moreno. Wala pong tinatago niyan. Ha? Ayan po, naka-live po yan sa kanyang FB page mga kuis magayas. So, kahit saan tignan na corner o kahit saan tignan na antas mga kuis magayas, talagang mahirap po talaga labanan o talunin nila si Yorme Isko Moreno mga kuis mga gayas. Kung pagbabasihan ng talaga yung mga resibo, magandang nagawa dyan sa City of Manila, kulilat sila mga kuis mga gayas. Wala silang pangtapat. Kaya ngayong mga pangtapat lang ngayon is puro paninira nilang mga kuis mga gayas, di ba? See? Pakikomento po ng iyong mga opinion o reaction sa comment section ng ating video mga kuis mga gayas. Mega love shoutout po sa ating lahat. Ma'am Tis Pilahis, Ma'am Milsi, ayan. Ma'am Jen Fukuda, Ma'am Chiri Tuzaki, ayan. At pag-suporta po sa ating mga Eskunyan supporter vloggers. KTV Pilipinas, Riders for Life, ayan. Machi TV, I Love Isko, Jeremy's Manila's TV Vlogs, ayan. Pag-suporta po sa lahat ng mga Eskunyan vloggers, WaluTube, Channel Rage, mga kuis, mga gayas. Okay? Big love shoutout din to 31 Imbudol, Habulin ng Chicks, ayan, Marvin Vicente, ayan, sa lahat ng mga lagi pong nagkukomento o nanonood po sa ating mga live, mga kuis, mga gayas. So for now, I'm Ken Manila. God first, God bless all, peace. Bye-bye. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like